Assalamualaikum po sa inyong lahat. O sa wikang Tagalog po, ay sumainyo pong lahat ang kapayapaan. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Ilang araw din pong natingga ang inyong lingkod dahil sa not feeling well po ang person, but alhamdulillah ay medyo maayos na po ang ating pakiramdam. Kaya balik agad po tayo sa ating minamahal na trabaho. May mga nagpunta po dito sa ating repair shop, pero dahil hindi naman po tayo pumasok ng lagpas isang linggo, ay minabuti na lang din po nilang iwanan na lang ang kanilang mga telepono. At ito pong iPhone XS Max po ang unang ginawa ko dahil nga po sa request ni Tech na kailangan daw po ng kanyang client as soon as possible. Ang problema po pala nitong iPhone XS Max ay nagre-restart every 2 to 3 minutes. Marami-rami na rin po tayong nagawa na ganitong issue, ngunit hindi po sa lahat ng pagkakataon ay same lang din po ang solusyon sa problema. May mga dapat po tayong i-check sa mga ganitong issue ng iPhone dahil hindi lang po isa ang pinagmumulan ng ganitong issue. Kaya nararapat lang na from basic diagnosis to advanced diagnosis ay mahalagang may idea po tayo kung papaano ito gagawin. At ang isa po sa madalas na ginagawa kong diagnosis procedure ay ang pag-check ng analytic data ng iPhone, specifically the panic log. Ang isa po sa free software na gamit ko ay ang iDevice Panic Log Analyzer na pwede po natin i-download sa Google. Need desktop or laptop po sa software na ito. At ang isa po sa nagustuhan ko po sa software po nato ay binibigyan po niya tayo ng mga possible parts na may problema. At kung makikita po natin dito sa unit natin ngayon na marami po siyang ibinigay na posibleng parts na reason. Kaya nagre-restart po ang iPhone ng ating kliyente. Then matapos po ang mahaba-habang diagnosis, test dito, test doon, check dito, check doon, ay finally natumbukan din po natin ang may problema na pyesa. At dito po sa iPhone XS Max ni client, ay ang main problem po, kaya nagre-restart ang kanyang iPhone, ay dahil po sa kanyang sunog na charging flex. Sa pamamagitan po ng epektibo at epesyenteng pamamaraan, ay naiwasan po nating mabugbog o mas lalong masira ang iPhone na ating ginawa. Para po sa akin, ay iyon ang tunay na binabayaran sa amin bilang mga cellphone technician, ang kasanayang hinasa ng maraming karanasan at pinagtibay ng mahabang panahon.